Good morning. It was a blessed day yesterday. Siyempre, mainly dahil sa conference din and alam ko may extended fellowship ang mga naka-attend kahapon at sana nakatulog po kayo ng mabuti. Okay. Let us start with a prayer. Lord, once again, thank you for your grace. Thank you, Lord God, for the strength that you have given us, Lord God, this morning as we gather together. Thank you for allowing us, Lord God, to be here and to worship you, to pray together, to sing songs together, and to honor you, O God. As we uh, gather, Lord God, to study your word, we pray that you will once again open our hearts to the truth of your word and that we may be able to understand it not just intellectually, Lord, but that we may be able to assess our lives. Help us, O God, to truly apply, Lord, everything that you will be teaching us this morning. Thank you, Lord God, once again for everything that you have done in us in Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Bilang mga Christian, nagpakita nga ba kayo ng pag-ibig sa inyong kaaway o supposed to be nakaaway after natin aralin ang command ni Jesus to love your enemies? For a week, siguro 'no, tignan natin kung meron man pagkakataon, nagpakita nga ba kayo ng pag-ibig sa kanila? Nag-isip ba kayo ng paghihiganti sa inyong kapwa, maging asawa niyo man ito, anak ninyo 'to, kaibigan niyo, kaopisina ninyo? May vengeance ba na dumaan sa inyong isip na, gano'n, sige, matutulog ka outside Nakalumbo mamaya, alam mo yung mga gano'n? May agape love nga po ba kayong isinasabuhay nitong mga nakaraang araw as we have studied love your enemies? O na-tempt kayo na hindi maging loving, pero sa biyaya ng Diyos, pinalalahanan kayo ng banal na espiritu na katotohanan na inyo pong natutunan last Sunday. Alam mo, gusto niyo magalit, pero ay hindi tama ito, mali ito. Lord, forgive me kung dumaan man ito sa aking isip. O kaya dahil sa inyong natutunan na ang command na to love your enemies last Sunday ay sinubukan niyo talagang umabot sa mga tao na hindi niyo normal na pinapakitaan ng pag-ibig dahil nais niyong isabuhay yung panawagan ni Jesus para inyong maluwalhati ang ating Panginoon. Kumbaga, did you do something ah, para masunod ang kalooban ng Panginoon? Sinubukan ba ninyong gumawa ng mabuti sa mga taong hate kayo? Ayan. Meron bang mga tao na maaaring kaopisina, kaklase, kaeskuwela ninyo, o kasama niyo sa bahay na hindi kayo, alam mo yun, may gap kayo, hindi kayo in good terms, gumawa pa rin ba kayo ng kabutihan sa kanya? Did you bless people who cursed you? Wala naman siguro nagka-curse sa inyo, 'no? May alam kayong taong nagka-curse sa inyo. Eh, did you pray sa mga taong hindi ninyo gusto? Pinag-pray niyo ba sila nitong mga nakaraang araw? Nagparaya ba kayo at naging mapagpatawad sa mga tao na gumawa ng masama sa inyo? Did you learn how to forgive? Siguro kahapon dahil sa seminar, meron ding teaching about forgiveness which is really important. Did you show love by giving to others even wala itong kapalit? Nagbigay ba kayo? Alam mo yun, not only money but only time, effort to do something with them na kahit wala itong kapalit. Did you apply the golden rule? Doing good to others like Christ even without anything in return. Ay, gumagawa ka hindi dahil para lang gawin din nila ito sa'yo, pero out of the love for others iyong ginagawa ito. Alam mo yun yung kahit na, nag-request ka na sa SM Bikutan na lang sana mag-fellowship, after conference, hindi ka pinakinggan, pero love mo pa rin sila. Kasama mo nung una, pero mag-isa ka na lang umuwi. Pero love mo pa rin sila. Joke lamang po 'yan, pinapatawa ko lang po kayo.
Pero I was able to leave it out. Joke lang po yan. I was really busy kahit na gusto ko makipag-fellowship yesterday. 12 AM ko natapos actually yung aking last paper. And I'm thankful to the Lord dahil medyo mahaba po yung paper ko at maraming mga requirements sa school. I was able to finish that. So, ang importante po, nag-enjoy po yung mga kapatiran kahapon at umuwi na sila ng 10 o'clock sa sobrang saya nila. Did you live out the radical kind of love these past days? If you did, praise God. If not, I pray na ito ang tunay na maging buhay natin bilang tagasunod ni Jesus. Mahirap po yung panawagan po na ito, pero alam niyo, yung parang isang command na ito, kung ating i-assess at kung ating titignan yung isang buong linggo, na isabuhay ba natin siya? In just one command, di ba? At anong kung mahirap po ito at kailangan po natin talaga na ipag-pray na tayo nga ay tunay na tumugon ng may pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. Alam ko na hindi madali ang panawagan na ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman sinabi ko na kailangan ninyo muna na magkaroon ng tunay na relasyon kay Jesus bago mo ito tunay din na maisabuhay na ang tunay na tuon ay ang maluwalhati ang Diyos. Kasi apart from Christ, hindi talaga natin magagawa ang mahalin ng ating mga kaaway at tunay na magpakita ng pag-ibig sa lahat ng tao. Christian na nga lang kung ating titignan, nahihirapan pa. Paano pa kaya kung wala ka kay Jesus? Diba, isipin niyo na lamang po yun. So kung nais mo na maisabuhay ito ng tunay, ikaw nga ba ay nanampalataya na kay Jesus? Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Nasa iyo na ba ang banal na espiritu na siyang tutulong sa iyo na maunawaan ang kautusan ng Diyos, magpapaalala sa iyo upang maisabuhay mo yung mga katotohanan ito. Hindi ito yung parang command, kailangan ko lang gawin ito. Kundi ito yung command, gagawin ko ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Magkaiba po yun eh. At mahalaga na makita po natin ang bagay po na ito. And we will continue our study about radical love at muling basahin po natin yung ating passage na ating sinimulan aralin last Sunday. Basahin ko lamang po from Luke chapter 6 from verse 27 to 38. Okay? But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. To one who strikes you on the cheek, offer the other also. From one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. Verse 32, ito po yung ating aralin up to verse 38. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. But love your enemies. So, pangalawang beses na po itong inuulit ng ating Panginoong Jesus. And do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Okay? Atin na pong naaral, kung atin lamang pong babalikan yung ating outline, atin na pong naaral yung unang bahagi, the call to radical love. Atin pong aaralin ngayon is the distinctiveness of Christian love and the practice of merciful love. So, simulan po natin ito muli ang ating pag-aaral sa pangalawang bahagi in verses 32 to verse 36. Hindi ko na po babasahin dahil kakabasa lang po natin to save time. So, yung una po na ating titignan is yung verse 32 to 34. Love beyond reciprocity. Okay? Paano nga ba natin malalaman ang pagkakaiba ng pag-ibig ng isang tunay na Christian at ng mga hindi pa Christian? So, kasi lahat tayo may love na definition. Okay? Pero dapat makita natin yung pagkakaiba ng pag-ibig ng isang tunay na mananampalataya. Ito ay tinuro ni Jesus ng malinaw para atin itong ma-assess sa ating buhay.
Yung aking nga bang pag-ibig ay katulad ng pag-ibig ng Diyos? O yung aking pag-ibig nga ba ay katulad lang din ng nasa mundo? So dito makikita natin sa ating passage from 32 to 34, yung tatlo pong comparison. Okay? Yung love, kung ating po tignan na, no? If you love those who love you, what benefit is that to you? If you do good to those who good to you, what benefit is that to you? And if you lend to those whom you expect to receive, what credit is that to you? So, may tatlong klase po dito na ipinapakita sa atin na i-compare po yung ating pag-ibig. Okay? Sa bawat example na ibinigay ni Jesus, ating makikita na ito ay in a way trading favors. Okay, may favor ako sa iyo, ibalik mo yung favor na ipinakita ko sa iyo. Okay, ganun po yung ipinapakita dito. It looks generous, pero underneath it, it's driven by what we might gain in return. So magkapakita ako ng love sa iyo kasi gusto kong pakitaan mo din ako ng love. Pag hindi ka nag-respond sa akin in love, hindi na rin kita papakitaan ng love. For example, kakatapos lamang po ng Christmas, magbibigay ako kay ganito ng magandang regalo kasi nagbibigay siya ng magandang regalo din sa akin. 'Di ba, huwag niyo sabihing hindi kayo guilty sa bagay po na ito. Lahat po tayo ay guilty dito. So kung ating titignan, magandang makita po natin yung dito sa 32 to 34, sabi nga ni Philip Ryken, help help is offered on the assumption of reciprocity. Reciprocity means give and take. Okay, give and take po yung understanding po dito. Meaning when someone helps another person, they often expect that kindness will be returned someday. Gagawin akong mabuti sa iyo, mag-expect ako ngayon sa iyo ng kapalit nito na gagawa ka din ng kabutihan sa akin. This kind of love is conditional. Okay? Kung atin titignan, ito po ay makamundo. Meaning it's not purely selfless. Ito ay motivated by the thought, if I help you now, you'll help me or you should help me later. Okay? Kaya for me, I do believe ito po yung tinatawag natin sa ating Pinoy version na utang na loob. Okay? At mahalaga po, at itong pananaw na ito ng Filipino ay makasarili talaga yung tinatawag po na utang na loob. I've been waiting actually. Sabi ko, kailan ko kaya maituturo ito? Ayoko naman siyang isingit na lang sa mga katuruan. Pero ito talaga sabi ko, saktong-sakto, napakabuti ng Panginoon. And kasi gusto ko itong ma-clarify for so many years na dahil ito po yung pananaw ng mga maraming Christian Filipinos. Okay? Kasi parang hindi ito obvious sa mga other culture or other countries yung tinatawag na utang na loob. So kung tinulungan mo ako, kailangan kitang tulungan pabalik. 'Di ba ganun yung utang na loob? So, kung wala akong tulong na nakuha sa isang tao, hindi ko siya talaga kailangan tulungan talaga dahil sa una pa lang wala naman akong tulong na natanggap sa kanya. 'Di ba ganun 'yon? Kaya minsan, most of the time, maraming mga kahit na Christian ay gano'n sila na, "Teka lang, ba't ako tutulong sa kanya, 'di ko nga siya kilala." Pero kapatiran siya, wala naman ako na-receive sa kanya kahit anong tulong. So, ibig sabihin, hindi 'yun talaga tunay na pag-ibig. Ito ay utang na loob. Ito yung tinatawag na utang na loob at kasalanan po yun. Kaya nga ako, when one people do good to me, it doesn't mean I have to be good to you. Magiging mabuti ako sa inyo hindi dahil naging mabuti kayo sa akin. Dahil Kristiyano ako, kilala ko ang Diyos na nagbibigay ng kabutihan sa akin araw-araw, kailangan kong gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao kahit hindi kayo mabuti sa akin. At mahalaga na makita po natin 'yon. Kasi tayo mabait tayo sa mga taong mabait lang sa atin. Mabuti lang tayo, kinakausap lang natin yung mga tao na kumakausap sa atin. Reciprocity, give and take. At hindi po mabuti 'yon para sa isang church. Be reminded, yung mga katuruan po in scripture is for Christians. Huwag niyong isipin yung mga unbelievers. Meaning, yung pinaka-main application po ng ating mga inaaral dito ay for Christians. Applicable ito sa ating church. So, ibig sabihin sa ating church, hindi niyo lang dapat mahalin kung sino yung nagpapakita ng kabutihan sa inyo. Pero lahat dapat dito sa church, kung nandito sila sa church, dapat niyo silang mahalin. Kapag sinabi pong utang na loob, ano ba ibig sabihin ng utang? Dapat bayaran at meron kang debt. Okay?
debt in English, may pagkakautang ka. Ibig sabihin, may ginawa ako sa'yo, may utang ka sa akin. Kailangan mong pagbayaran ngayon yung ginawa ko sa'yo na mabuti dahil utang yon sa'yo. May utang ka ngayon sa akin. Okay, dahil may ginawa akong mabuti, may utang ka ngayon sa akin. Kailangan mong maging mabuti din in return. Example ulit, dahil naging mabuti ka sa akin, kailangan ko ngayon maging mabuti sa'yo. Paano kung hindi kita kilala? Paano kung wala akong relationship sa'yo? Ngayon lang kita na-meet, wala akong nakuhang kabutihan sa'yo, so don't expect me na magiging mabuti ako sa'yo. Ganun yung mga nangyari, hindi ko naman siya kilala. Kunyari, andito siya, may kapatiran tayo dito sa church, matagal na siya, hindi ko naman siya kakilala So ba't ko siya kakausapin? Hindi niya nga ako kinakausap Hindi niya 'to sinasabi, pero in reality, actually nangyayari po itong bagay na ito sa ating church at sa lahat ng mga churches, sa lahat ng mga mananampalataya. Conditional yung klase po ng love na ipinapakita po talaga natin most of the time. At lahat po tayo ay guilty dito. Wala pong exempted po sa bagay na ito. Conditional love madalas ang ating ipinapakita. Sabi ko nga kanina, trading favors. In truth, ito ay kabaliktaran ng golden rule na ibinigay ni Jesus na ating inaral last Sunday. Sabi ko nga last Sunday, ang pananaw ng mundo ay negative o makasarili. Yung pananaw po ng mundo doon sa golden rule po na ibinigay ng ating Panginoon is like this: don't do to others what you don't want done to you. So, huwag mong gagawa ng masama para hindi din siya gumawa ng masama sa iyo. Parang maganda, parang golden rule, pero actually makasarili. Ang golden rule ni Jesus Christ, sabi niya, is do to others what you would want them do to you. Gawin mo yung mga bagay na nais mong gawin din sa'yo, pero hindi ka nag-aantay ng kapalit. Okay? So there's the difference. The negative version is about avoiding harm so you don't get hurt. The positive version is about actively showing love even when it costs you something, even if others don't repay you. Kung magpapakita tayo dapat palagi ng pag-ibig sa lahat kahit hindi sila nagpapakita ng pag-ibig sa atin. Sabi nga ni John MacArthur, kinote ko po ito last Sunday and I'll be reading it again. Sabi po doon, and I quote, Jesus, however, calls for selfless love. Love that focuses solely on the well-being of its object. Okay? Yung well-being ng taong ito, yung tune mo is to love that person. The love he commands seeks to treat others the way it would want to be treated by them if they do not love that way in return. Okay? That is how God loves. And that supernatural love is impossible in the human level. Only Christians are capable of it because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So kaya mahalaga na makita po natin na ang unbeliever talaga is incapable, wala po siyang kakayanan na tunay na umibig ng katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. All unbelievers, ang kanilang pag-ibig ay selfish. Okay, kaya may mga kaibigan kayong unbelievers. Subukan mong hindi sila pakitaan ng kabutihan palagi. Tingin mo, magiging kaibigan mo pa rin sila? Iiwan ka ng mga yan. Siyempre, ang pananaw ng mga unbelievers, wala naman ako nare-receive sa'yo Bakit kita kakaibiganin? Pero kasi dahil mabait ka palagi sa kanila, magiging mabait din sila sa'yo, ay mabait din sila sa akin, ay magiging mabait ako. So ganun po yung magiging pangyayari. But in the Christianity type, kind of love, kahit hindi mo siya pakitaan ng kabutihan o ng pag-ibig, dahil Kristiyano po tayo at alam po natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, dapat tayo na patuloy na nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa despite of hindi sila nagpapakita ng pag-ibig sa iyo. So ang pananaw ng Pinoy na utang na loob ay hindi po talaga nakaayon sa katuruan ni Jesus. Utang na loob ay selfish po. So burahin niyo na po 'yon. Although naka-embed na po kasi ito sa isip natin palagi. At kailangan po natin talaga matanggal po yung bagay po na yun. Dahil hindi po talaga natin mai-apply po yung love your enemies na application. Kasi kung ganun po talaga ang ating magiging buhay, so ibig sabihin, choosy person ka. Ay hindi, wala namang magiging kapalit kung magbibigay ako ng oras dito. Anong mapapala ako? Diba? Ganun palagi ang maraming tao. Anong mapapala ako kung pakikitaan ko siya ng pag-ibig? Actually, malaki.
Pag nagpakita ka ng pag-ibig sa mga taong hindi magpapakita ng pag-ibig back to you, nagpapakita ka ng klase ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Diyos ay tunay mong maluluwalhati. Ang ating panawagan kay Jesus, o para malinaw ang kautusan ni Jesus sa atin, ay to love unconditionally. Yun po yung klase ng pag-ibig na nais ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Hindi nakabase ang pag-ibig mo sa kapwa dahil may ginawa sila na mabuti sa iyo. You love unconditionally dahil ito din yung pag-ibig na nais ng Diyos na ating isabuhay. Actually, kung ating titignan lamang sa bawat kasalanan na ginagawa po natin, mahal pa rin ba tayo ng Diyos? Oo! Mahal nga ng Panginoon, pinapakitaan pa rin ng love ni God yung mga unbelievers, no? Dahil binibigyan pa rin sila ng chance to repent, 'di ba? Kung mag kung babalikan lang ng Panginoon kunyari mga sins ng unbeliever, ang ano yung karapat-dapat matanggap kaagad ng unbeliever? Wrath, kamatayan. Actually, lahat tayo. Pero out of the love of God, ang ating Panginoon patuloy pa rin siya na nagpapakita ng kabutihan ng pag-ibig despite of the sins. Isipin niyo na lang yung mga kasalanan ninyo, natin, na ginagawa. Ano yung dapat natin matanggap dun sa mga kasalanan na ginagawa natin? Galit, ano? Pero pinapakain pa rin kayo ni God. Nag-breakfast kayo? Buti ng Panginoon, ano? Maaring tinatamad kayong umattend kanina. Attend na naman ako. Kakatamad. Bali, matutulog na lang ako. Alam mo yun, yung kahit na masama yung iniisip natin, may kasalanan tayong nagawa for the past days, may pagkain pa rin kayo. May trabaho pa rin ba yun? Nagkatrabaho? Napakabuti ng Panginoon, ano? Di kayo tinda. Kung ako lang ang Diyos, pasalamat kayo, hindi ako Diyos. Kung gumawa kayo ng kasalanan, tanggal kayo sa trabaho lahat. Pero hindi ganun si God. Despite of yung pride natin, alam mo yun, yung mga kasalanan natin na ginawa, yung mga iniisip natin hindi masama sa kapwa, God does not return it with evil kaagad. But He shows grace and mercy and love. At yun yung tinuturo sa atin dito ng ating Panginoon na klase ng pag-ibig na dapat nating ipakita sa ating kapwa. Hindi ito nakabase doon sa klase ng pag-ibig na nais natin matanggap, kung hindi nakabase ito sa klase ng pag-ibig na ipinapakita ng ating Diyos sa atin araw-araw. Malinaw din itong itinuro ni Apostol Pablo, ni Apostle Paul, sa Romans chapter 13 verse 8. Inaral natin ito during our time sa ating pag-aaral sa Romans. Sabi doon, owe no one anything except to love each other. So kung may pagkakautang man ako, ang pagkakautang ko ay mahalin kayo unconditionally. Okay? So, ibig sabihin, ang aking gagawin sa inyo araw-araw na magkikita tayo ay pakitaan kayo palagi ng pag-ibig. So, kung kayo nag-isip ng masama sa kapwa ninyo, sa mga katabi nyo ngayon, kung meron kayong bitterness kung kanino man dito sa ating church, hindi po nakakaluwalhati yun dahil sabi dito ni Paul, you owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. So kung ikaw pinakitaan kita ng pag-ibig, ibig sabihin na fulfill mo yung law. Sinusunod mo ang kautusan ng ating Panginoon. Ang tuon dito ay yung fulfillment ng kautusan ng ating Panginoon. That is obedience. So when you love, it means it's obedience. Okay? Do you want to fulfill the law of God? Gusto niyo magawa yung law ni God? Love one another. Napakasimple lamang po, pero actually, yun yung pinakamahirap pong gawin natin. Love God and love others. Pero para makuha po natin yung buong command na ibinigay ni Paul, ating basahin po yung mga susunod na verses. Sabi po sa verse 9 to 10, dito po sa Romans 13, for the commandments, so, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Sabihin niya kung ano yung mga commandments na dapat mong ino-obey. Kailangan mong i-obey yung mga commandments na ito. You shall not commit adultery. If you do not commit adultery, it means that you love your spouse. You shall not murder. Ibig sabihin, if you do not murder, you show love to other people na kaaway ka o galit sa'yo. You shall not steal. Pag nanakaw ay hindi pagkapakita ng pag-ibig sa kapwa. You shall not covet. Ganun din yon. And any other commandment are summed up in this word. You shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor
Therefore, love is the fulfilling of the law. So, simple lamang po yung tinuturo dito ni Paul, the way to fulfill the law of God is to love. Mahalin lang po natin ang ating kapwa. Para sa akin, kunyari, in terms of committing adultery, hindi, kailangan kong gawin, mahalin ko yung asawa ko. Siya lang ang aking mamahalin at wala nang iba. Okay? Para hindi ko kayo patayin, kailangan ko kayong mahalin. Di ba? Minsan kapag may gumawa ng masama sa atin, naiisip natin, sana mamatay na to. Sana mabura na siya sa mundong ito. Siyempre, hindi mo naman kayang pumatay, ano? Pero makikita natin yung ibang mga taong puno ng galit. Di ba sabi nga, anger nga is also murder eh. Maaring nasa puso lamang natin ito. We are commanded to love one another. Okay? Regardless kung ano yung kanilang ginagawa sa atin. Wala namang commandment dito na you should not commit adultery if that person did not commit adultery. Di ba? Hindi po ganun eh. Kung hindi, command lamang siya na tama na dapat nating sundin dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Hindi po nakabase sa utang na loob o dahil may ginawa siya sa iyo na mabuti. Ang tanging tugon natin sa lahat ay mahalin sila ng tunay, walang kapalit, hindi nakabase sa kanilang nagawa sa atin, kundi nakabase ang ating pag-ibig lamang sa klase ng pag-ibig na ipinakita ng ating Diyos. Unconditional love. So, balikan natin ngayon yung ating passage. So, malinaw po yung utang na loob. Mahalaga po na maintindihan po ninyo yun, ano? Kaya nga, pag gumawa kayo kunyari ng kabutihan, kaya sa akin, don't expect me na hindi ko kayo i-correct sa sin ninyo. Di ba? Pag may sin kayo, i-correct ko kayo. Kasi wala akong utang na loob. Kasi kapag sinabi kong, Brother G, walang utang na loob, bait-bait ko pa naman sa kanya. Tapos i-correct niya ako. Hindi. No. Kasi nga, unbiblical yung utang na loob. Kung mabuti ka sa akin, magiging mabuti ako sa iyo. Kung may kasalanan ka, pag kinorek kita, ano yun? Pag-ibig. Okay? So, always love. Okay? Kaya wag kayo matatakot kung kayo ay kinokorek. Dahil correction, rebuking, dahil may gawa kayong nakasalanan, rebuke is a form of love. Importante niyo po makita yun. Kasi ang concern ko para sa lahat ng mga mananampalataya na naririto, especially to those who are members, is for you to grow in the Lord. At kung may sin, it is my responsibility as a pastor to rebuke you. Okay? So, importante po yun. Actually, ever since I started in the pastoral ministry, yun yung palagi kong nilalagay sa isip ko. I should not be controlled by people, but I should only be controlled by the Word of God. You are to love me as a pastor. Despite sa mga pagkukulang ko as a pastor, hindi naman ako perfect pastor dahil wala naman pong perfect pastor. Pero hindi ako dapat makontrol ng mga tao na nakapaligid sa akin dahil ang control ko lamang ay dapat na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Okay? So, balikan po natin yung ating passage. Verse 32 to 34. Okay? If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. Mahalagang makita ninyo sa ating verse ang panawagan to love, do good, and lend. So, yung way of showing love, dito pinapakita sa atin ng ating Panginoon kung paano natin ito papakita sa ating kapwa. Pakita ng pag-ibig, gumawa ng mabuti. Yung lend dito ay hindi magpautang Baka mamaya akala nyo lending system po ito. Pero it actually, in Greek, it pertains to money. Okay? Magpahiram, magbigay, okay? Tumulong. Okay? Kung nagmamahal ka dahil minamahal ka pabalik, anong benefit daw nito? Ay, syempre, Brother J, napakasaya naman talaga, minamahal ka nila. Totoo naman po yun. Di ba? Kapag minahal ka pabalik, mabuti ba yun? Masarap ba yun? Hindi natin i-deny na hindi siya masaya. Maganda po yun talaga dahil tayo mga Christian, dapat tayo nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Pero pansinin ninyo ngayon kung kanino ito hinahalin tulad. Sa isang taong makasalanan. Okay, if you love those who love you, what benefit is that to you? Yung mga sinners, ganun din naman sila eh. So, ibig sabihin, wala tayong pagkakaiba sa mga unbelievers.
Kung ang thinking mo na magmahal sa kapwa mo para mahalin ka nila, wala namang problema in some way, pero wala naman din talagang benefit ito dahil wala kang pagkakaiba sa mundo. Okay? Dahil ang mga hindi pa Christian, ginagawa din ito. Mahal nila ang isang tao kasi mahal din sila. Ganon din ang application sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Mabuti ka dahil mabuti din sila sa iyo. Ganon din ang klase na ginagawa ng mga tao makasalanan. Walang pagkakaiba. Ganon din yung huling example ni Jesus. You lend sa mga tao na may kasiguruhan na magbabayad din sila, anong credit ito para sa iyo? Hindi ko sinasabi dito na maghanap ka ng papahutangin na hindi makakabalik sa iyo. Okay, sino mo dito walang kakayanan na magbayad? Hindi po gano'n ang ibig sabihin nun ano, okay? Pero ang mga makasalanan gano'n din yung kanilang thinking. Ang panawagan actually sa atin dito ng ating Panginoon sa verse na ito, kaya niya sinasabi ang mga bagay at inuutos sa atin ito, okay? Ang maging distinct ang klase ng ating pag-ibig sa kapwa. Maging iba, maka-Diyos na klase ng pag-ibig, okay? Character ng love ni God yung dapat na nakikita sa atin. Maging katulad ni Jesus ang ating pakikitungo sa kapwa. Isinasabuhay natin yung character ng ating Panginoong Diyos. Ang nais ni Jesus ay hindi natin tularan ang klase ng pag-ibig ng mundo o pag-ibig na makasarili. Ang nais ni Jesus ay pag-ibig na tunay, pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos. Selfless kind of love. Ito'y nais ng ating Panginoon sa ating lahat. So, paano ko ito magagawa? Okay? Sabi po sa verse 35, love your enemies, do good, lend without expecting in return. So, sinamarize ngayon ni Jesus Christ yung application po ng kanyang tinuturo na kung anong klaseng pag-ibig meron dapat tayo ay hindi katulad ng pag-ibig ng mundo. Sabi nga, but love your enemies and do good and lend expecting nothing in return, and your reward will be great and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful even as your Father is merciful. Ang pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig na Diyos ng Diyos ang nais ng ating Panginoon. Ano ang command ni Jesus? Babalakin niya ulit yung kanyang panawagan sa ating lahat. Una, sabi niya, but love your enemies. Ang mundo, ang mga makasalanan, hindi nila gusto ang command na ito. Anong ginagawa ng makasalanan sa enemy? Gumagante. Ang unang-unang iniisip ng isang tao na hindi Christian sa mga kaaway o mga umaaway sa kanila ay gantihan sila. Ang pananaw nila, hindi dapat sila mahalin. At makikita natin ito sa mundo, di ba? Obvious na obvious, lalo na ngayon sa nangyayari sa US. Okay? O kaya, sa ating bansa. Di ba? Sa mga korap. Paano yung mga korap, Brother Jay? Mamahalin mo sila? Mamahalin ko sila in a way na ipagpipray ko sila na sana ay makakilala sila kay Kristo Jesus. Na maligtas sila. Hindi nyo ipagpipray na makulong kayo. Dapat lamang makulong sila. Dapat lamang maparusahan sila. Dapat lamang, hindi natin hahayaan yung kasalanan na ginagawa nila. Mali yun, kasalanan yun. Magalit tayo sa mga kasalanan na ginagawa nila. Pero mamahalin natin sila in a way na kailangan nilang makilala si Kristo Jesus. Ipagpipray natin pa rin ang mga taong ito. Sa tingin niyo, yung mga unbelievers, pinagkipray, siyempre, hindi naman nagkipray yung mga unbelievers, although nagkipray sila in some ways, pagkipray nila na maligtas yung mga corrupt sa atin, siyempre hindi. Ang nasa isip nila, hindi, dapat naman talaga makulong, ano? Pero ang pagkakaiba natin mga Kristiyano, nais natin ang bawat isa ay maligtas. Ano yung nais ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo? To repent, 'di ba? And to be saved. So, si God, mahal niya pa rin ang lahat ng tao kahit makasalanan dahil nais ng Diyos na lahat ay magsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Pag-ibig pa rin 'yon. At gano'n yung klase ng pag-ibig na meron dapat tayo. Kung may gumawa sa inyo ng masama, hindi niyo sila pag-iisipan ng masama at hindi niyo sila gagawan ng masama, kundi pag-pray natin, Lord, kaawaan niyo po sila. Sana makita po nila yung kanilang kasalanan. Anong ginawa ni Stephen nung siya'y binabato hanggang sa mamatay? Hindi si Stephen natin dito, ha? Mahaba ang buhok niya, pero hindi naman siya nabato pa. Pero si Stephen, anong ginawa niya? Di ba pinag-pray niya si Jesus Christ nung nasa cross?
Nung siya ay, 'di ba, nakapako doon, anong ginawa niya sa mga taong nagpako sa kanya? "Lord, forgive them for they do not know what they are doing." Love pa rin. So nakikita niyo yung distinct kind of love. Hindi siya normal kind of love na makikita natin talaga sa mundong ito, pero klase ng pag-ibig na dapat makita natin sa ating pamumuhay. Love your enemies, sabi ni Jesus Christ. Pangalawa, do good. We love all people by doing good to all of them. Pakitaan natin ang bawat isa ng kabutihan. Okay, kahit di sila mabuti, maging mabuti ka sa kanila. Okay, kung kunyari daw, no, lalo na sa mga nagbibigay ng communion elements, baka mamaya ayaw nyo doon sa isang tao, hindi mo bibigyan ng communion elements. Good to them. Okay? Gumawa ka pa rin. O kunyari, hindi mo gusto yung kapatiran dito sa church, nadapa. Anong gagawin mo? O, ayan, sita mo si Sister Lou, pagkatawanan niya, oh. Brother Rico, kausapin niya yung asawa niyo mamaya. Siyempre hindi mo pagtatawanan, kung hindi, tutulungan mo siya na makatayo, 'di ba? O okay ka lang. Pangatlo, lend. Okay, medyo explain ko itong bagay na ito, loving is lending. Okay, expect nothing in return. In Greek, normally, sabi ko nga kanina, yung paggamit po ng lend in Greek, sa salitang lend, is connected in lending money. Kung i-search nyo po siya in Greek. Okay? Nagpapahiram ng pera. Okay? Pero let's put it in context. Actually, marami naman tayong pwedeng i-lend eh. Okay? Pwede nating i-lend yung time natin, pwede nating i-lend, kunyari daw, yung services natin, pero mainly, in Greek, it's pertaining to money. Okay? Lagyan po natin ngayon ng context ito. So, Brother Jay, kapag dito sa church pala, hindi pwedeng hindi magpa-lend sa akin yung mga kapatiran ko. Pagka lumapit sila, hindi. Ika-clarify ko po yung bagay na yon para at least alam niyo po yung konteksto. Kung wala kang pera, huwag kang magpahiram. Unless talagang may pera ka. So, Brother Jay, yung lalapitan ko, may pera talaga yan. Di ba, no, Sister Diana? Okay. So, ngayon ika-clarify ulit natin. Okay? Kung magpapahiram ka, kailangan may pera ka na natitira para sa family mo. Hindi ka pwedeng magpahiram kung kunyari daw nagpahiram ka tapos wala kang pagkain mamaya para sa anak mo, magagalit kayo, mag-aaway kayo sa pamilya niyo, "Bakit mo pinahiram pera?" Eh, nagle-lend daw siya, eh. Eh, sabi ni Pastor Jay, sabi sa Bible, lend. Hindi ka pwedeng magpahiram kung wala ka rin maiiwan na pera para sa'yo at baka pag-awayin niyo lang sa bahay ninyo, sa bunutan ka ng asawa mo. 'Di ba? So, kailangan maging wise. You should have money reserved for your family and money reserved for emergency. Dapat maging clear ito, Kaya minsan kapag kami nanghiram sa inyo tapos hindi kayo napahiram, dahil may wisdom dapat. Hindi naman dapat ubos-ubos, "Ay lahat, pera ko ibibigay ko na sa'yo, sige." Okay? Kailangan po may wisdom sa bagay po na ito. Actually, ito po yung natutunan ko kay Matthew Kok. Way back pa nung inaral po namin yung finances, sa hierarchy before. Kailangan may wisdom po sa pagpapahiram. Okay? So, normally, sa aking pag-aaral before, kung magpapahiram ka, dapat extra mo talaga 'yon. Parang may extra budget ka for that. And I do hope kayo din, magre-ready din kayo na may extra money para sa mga nangangailangan din po na ating mga kapatiran para kapag may nangailangan dito sa church, may nagkasakit, may extra money ka na pwede mong itulong para sa taong ito. Okay? So, you lend wisely. Kung may extra ka na mapapahiram, then lend it to others. But do not expect na maibabalik ito sa iyo. So, yung wisdom behind this is very simple lamang. Always reserve something for your family, for emergency, and reserve something that you can also give para sa ating mga nangangailangang kapatiran. Para hindi mo ngayon i-expect na kailangan maibalik ito sa iyo. Kasi extra money mo na yun. Okay? Kasi sa akin, ganun yung ginagawa ko when I was in Albay. So, they think, mayaman ako dahil taga Maynila ako. I would always explain to them, wala po akong pera, budgeted lang din po ako, allowance-based lang po ako habang nandito sa Albay at ayoko pong ubusin yung allowance na binibigay sa akin ng Higher-Rack. Although binigyan din ako ng Higher-Rack ng allowance to give help to those who are in need,
bahagi po yun ng ni-request ko sa Hierarch kasi hindi ko naman pwede talagang wala naman kaming pera ni Del at that time. So, ganun po yung klase ng dapat nating pagbibigay. Ngayon, extra siya, kaya nga ako 'pag may nanghihiram sa akin, alam mo, hindi mo kailangan mangutang sa akin. Kunyari daw may extra 2,000 ako, kailangan niya ng 10,000, wala akong 10,000, meron akong 2,000, kahit di mo na bayaran 'yan. Kasi extra money ko na 'yon. Nakukuha niyo po 'yon, hindi ko kailangan i-expect. Pero ako actually natutuwa nga ako dun sa taga-Albay before, nanghiram siya ng 10,000 kasi pang-opera nung anak niya, urgent need talaga at that time. Pero sabi ko, may extra money ako yata that time. Around sabihin natin 3,000 to 5,000. Tapos sabi ko sa kanya, "Ate, I'll give this money to you, hindi mo na kailangan bayaran, okey lang. Pero kung gusto niyo pong bayaran, okey lang din. So, pero hindi ko po i-expect 'yan." So, nagbigay ako sa kanya. Tapos after a couple of months, inuunti-unti niya sa akin. Parang monthly nagbabayad siya 1,000. Mga mahihirap yung tao doon, pero nakakatuwa dahil unti-unti niyang binayaran sa akin yung kanyang hiniram. Pagka binabayaran niya nga sa'kin, "Baka kailangan niyo po ng pera." Sinasabi ko sa kanyang gano'n, okey? Kasi yun po ang tunay na pagpapakita ng pag-ibig, para hindi kayo mahirapan, okey? Ang Christian actually kung, ah, sabi nga, puwede bang manghiram? Puwede naman po manghiram sa mga kapatiran. Hindi naman po natin pinagbabawal yon, pero hindi natin sila puwedeng pilitin, okey? Puwede kayong lumapit sa mga kapatiran, humingi ng tulong, puwede kayong humingi ng tulong kay Diana, 'di ba? Kawawa naman si Sister Diana, baka mamaya may lumapit kay Sister Diana. Malinaw po 'yun. So, you lend wisely, kung may extra ka na mapapahiram, then lend it to others. Do not expect na maibabalik ito sa iyo. You can also lend sacrificially, okay, out of love and out of great need. Kung may pangangailangan talaga, you can give sacrificially. Sige, hindi muna ako maglo-load. Okay, hindi muna ako magbabayad ng hindi tatanggalin ko muna for 2 months yung aking Netflix. Okay, para may mapahiram ako. You can give sacrificially naman, something in return. So, siguro hindi na muna ako mag-i-stake ng ilang araw, beef steak. O kaya pork steak, mas mura pala pork steak. Okay, you can lend fish stick. Okay, you can lend sacrificially out of love. Okay, ibig sabihin kung ikaw ay biglang nangangailangan, hindi mo isipin na ano bang ibig sabihin dito, anong sinunod ko? Ibig sabihin kung ikaw biglang nangailangan, hindi mo isipin na sino ano, di ko ba't gano'n sabi ko, Pinahiram ko dapat, magpahiram ka din sa kanila, okey? Hindi dapat gano'n, na mag-iisip ka na kapag nagpahiram ako, dapat magpahiram din sila sa akin in return, okey? Do not expect them to do the same. Paano kung wala din talaga sila, okey? So, we lend out of love for others, and in obeying Christ, we glorify God. Malinaw po 'yoon. Okay? So, ang gusto ng Panginoong Hesus dito sa atin sa passage, love your enemies, do good to them, and lend. Okay? Nothing in return. Jesus goes on sa verse 35, and your reward will be great. Kung tunay ka nagpapakita ayon sa salita ng Panginoon, pagsunod sa salita ng Panginoon, your reward will be great. You will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful even as your Father is merciful. So if we obey, there is a promise. Una, there is a great reward for us if we obey God's command. Wow, baka naman mamaya finances ulit yung iisipin ninyo, no? Hindi po tayo dito, anong tawag doon? Prosperity gospel. Kaya sasabihin ng mga prosperity gospel, "O magpautang kayo ha, para may reward kayong malaki." Kaya hindi po gano'n, okay? Your reward will be great. Ano yung reward na ito? You will be sons of the Most High. Loving people the way Christ wants you to love them shows that you are truly God's children. Yun yung reward. Assurance of salvation. Assurance na ikaw ay tunay na anak ng ating Panginoon dahil ikaw ay nagpapakita ng pag-ibig
katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. So gusto niyo ng assurance? Gusto niyo ng evidence? Brother Jay, Christian ba ako? Di tanungin mo ngayon yung sarili mo. How do you show love to other people? Is it a worldly kind of love or a godly kind of love? Is it selfish or is it selfless? Naghahanap ka ba ng kapalit? Hindi ka ba naghahanap ng kapalit? So doon mo ngayon maa-assess ngayon kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Paano ka umibig? Nag-aantay ka ba palagi ng pag-ibig na ibabalik sa'yo? O wala? Lord, I will love everyone kahit na masama po sila. And I've been doing that for so long. And I'm thanking the Lord dahil binigay niya sa akin yung understanding po na ito. Not because I am, alam mo, ako yun eh, kaya ko yun. Hindi, actually, hindi ko talaga kaya. Ang hirap po talaga mahalin ng mga taong hindi nagpapakita ng pag-ibig sa'yo. Di ba, minsan na nga lang, mga taong ayaw mo, di ba, ayaw mong kausapin? Ako, ang ginagawa ko doon sa mga taong ayaw sa akin, kinakausap ko. Not in a plastic way, but in a way of showing love to them na hindi, kapatid kita sa Panginoon eh. Kailangan kitang kausapin. Kahit ayaw mo sa akin, kakausapin kita, babatiin kita. Kahit ayaw mo sa akin. Kahit masama ang loob mo sa akin, mag-i-smile ako sa'yo, babatiin kita, papakitaan pa rin kita ng pag-ibig. Ganun po dapat yung ating pag-ibig sa ating kapwa, katulad ng pag-ibig ng Diyos. Third, it reveals that we are sons, sabi nga, because we follow God's kind of love. God is kind, sabi nga, God is kind even to the ungrateful and the evil. Then in verse 26, Jesus calls us to be merciful. So love your enemies, okay? And then, 36, sa verse 36, sabi ni Jesus Christ, be merciful even as your Father is merciful. Jesus then adds this character because this is also in line with the kind of love that God gives, mercy. Kasi malawak po yung love ni God eh. Bahagi ng love ng ating Panginoon ay pagpapakita ng mercy. Ano ba ibig sabihin ng mercy? So ito minsan kakulangan din ng maraming mga Kristiyano eh. Ang thinking kasi natin most of the time, love. Okay, love. Okay. Mercy means showing compassion. So are you compassionate? Nakita mo may kapatiran sa church na nangangailangan, nagpapakita ka ba ng compassion sa kanila? So dito, inililinya sa atin ng Panginoon yung klase ng karakter na dapat talaga meron tayo. Kasi minsan sabihin natin, love ko yan. Pero hindi naman nagpapakita ng compassion o mercy sa kanyang kapwa. Kaya kailangan natin magpakita at makikita dapat ito sa ating buhay na compassionate tayo. May pangangailangan, may mga kapatiran sa atin na nakikita natin na may problema, malungkot. Malungkot na nga, hindi niyo pa kakausapin. Hayaan mo siyang maging malungkot. Hindi man lang tanong may problema ka ba? May sakit ka ba? Kung kunyari may karamdaman yung isang kapatiran natin, anong gagawin mo? Wala? O kaya mo pa ba? Gusto mo bang ihatid kita sa bahay mo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para makapagpa-check up ka? So we are to show compassion to everyone. Okay? Ang magiging katanungan, paano ko maipapakita ang compassion o mercy sa ating kapwa? Okay? Daan tayo ngayon doon sa third part ng ating pag-aaral, that practice of merciful love. Okay, verse 37 to 38. Basahin ko lamang. Judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. That's mercy. Okay? Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Okay? So, minsan ginagamit ito doon sa ng mga prosperity. For with the measure you use, it will be measured back to you. Explain ko po ito mabuti, okay? Yung unang klase ng pagpapakita ng mercy is by not judging and condemning others. Maging compassionate ka naman. So, ibig sabihin, love restrains harshness and criticism. Hindi ka nagkikriticize ng kapwa. Hindi ka harsh. Di ba? Minsan harsh tayo. Di ba? Kung mag-isip tayo sa ating kapwa, ito talagang sama ng ugali nito. Parang hindi Christian. Ano yung judging ka agad, di ba? Yung mga ganun. Ang dami, the best ko na narinig ito for a couple of months. Yung ganong klaseng idea na parang pag-judge ka agad daw, parang hindi ka Christian. Okay?
Parang gano'n din yung kahapon na may nakausap din ako, gano'n din yung kanilang pananaw. So, we are not to be judgmental, okay? We are to be compassionate and merciful to others. Sabi ni Jesus, "Do not judge, do not condemn, you will not be judged, you will not be condemned." Hindi ibig sabihin nito ay hahayaan na lang natin ang kasalanan at hindi natin bibigyang halaga ang pag-discern sa kasalanan na ipinapakita ng taong ito sa ating Diyos. Kapag may sin, hindi naman ibig sabihin, huwag mo siyang i-judge. Hindi, kung may sin, sin. Kailangan mo i-confront. Okay? Kailangan siyang kausapin, kailangan siyang i-rebuke, kailangan siyang i-correct. Pero hindi ka dapat harsh sa iyong paglapit sa kanya at sa iyong pag-judge. Okay? Kakausapin mo siya ng maayos. Christians are still called to recognize sin. Okay? Kailangan natin i-recognize kung sin ito at kailangan natin din i-warn sila sa kanilang ginagawang kasalanan. So we are to rebuke. Rebuke means sabihin mong mali yan, kasalanan yung ginagawa mo, and then correct them, ito yung dapat mong ginagawa. Yan yung correction. Okay, malinaw? Rebuke, sinasabi kung ano yung kasalanan, kung ano yung maling ginagawa. Correction, ipapakita mo din sa kanya, paano ba dapat? Ito yung dapat mong ginagawa. Okay? Ang sinasabi ni Jesus na huwag nating gawin ay yung maging pag-judge, yung maling pag-judge natin sa ating kapwa. Paghuhusga ng may panglalait, wala na talaga itong pagbabago, ganyan na talaga itong taong ito eh. Napakasama. So, yun yung yung harsh talaga. Kunyari, wala ka na, talagang ganyan ka na, mamamatay ka ng ganyan. Alam mo yun, yung parang harsh. Okay? Walang awa na parang ikaw ang tunay na may huling sabi sa paghatol sa kapwa. Sino ba talaga yung judge? Si God. Okay? Ang ating Diyos ang siyang tunay na mag-judge sa ating lahat. Be reminded, ang Diyos lamang ang may tunay na may karapatan na magbigay hatol sa tao. Pero, ito yung i-qualify ko kasi narinig ko na yun dati si Brother Jane nagja-judge. Okay. We are to judge other people in accordance to Scripture. Okay? Meaning, kapag nag-lie siya, we are to say, teka lang, that is lying. Oh, hindi you're judging. Hindi. If it is clear na nag-lie ka, lie yun, hindi yun judging. Kasi nakasulat sa Scripture, lying yung ginagawa mo. Okay? Malinaw? So, hindi judging kapag sinasabi ko na ito'y kasalanan at ayon sa salita ng Diyos. Maliban na lang kung preference na lang at hindi ko mapakita yung kasalanan, hindi mapakita ng tao, hindi mapakita yung evidence ng kasalanan kanyang ginawa. So, ibig sabihin, kung clear na yung may evidence, sa'yo na mismo nanggaling, sa bibig mo na lumabas, yung kasalanan mong ginagawa at sinabi ng taong ito, sinabi ko na ito'y kasalanan, ayon sa salita ng script, ayon sa salita ng Diyos, at ipapabasa ko pa yung salita ng Panginoon sa'yo, then that is not judging. Gracious pa nga yun kung ipapabasa ko Minsan ganun yung ginagawa ko. Pwede pakibasa ito. So, ano sa tingin mo dyan? Oo nga, ginawa ko yon. So, talagang ganun Pero hindi po judging ang tawag doon. So, ibig sabihin, pagka inirelease natin, ipinakita natin ayon sa salita ng Panginoon, sino yung nag-judge talaga sa'yo? Ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman ako yun Sino ba nag-define ng sin? Kunyari, lying. Sino ba nagsabi na ang lying ay sin? Ako ba? Sabi ng Scripture. So, it is God talaga ang may maghahatol sa atin. Pero we are to tell the truth in love. Speak the truth in love. Ito'y kasalanan, hindi mo dapat pagpatuloy yan dahil hindi yan makakabuti para sa iyo. Yan ay hindi nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kailangan mong tigilan yung ginagawa mo. So, be compassionate. Okay? In short, if you want to show mercy or compassion to others, do not judge harshly. Kundi maging maingat at mapanuri, pero hindi sa paraan ng paninira o maling paghuhusga. Kundi maging mapagmahal sa kapatiran na tumutulong sa ating kapwa na makita nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawang pagpapakita ng mercy is to forgive. Okay? Love opens the door to reconciliation. Okay? We are called not to judge and not to condemn. Nais na Jesus na ating gawin ay maging mapagpatawad din sa ating kapwa. That is compassion. Pagka may kasalanan, tapos humingi ng kapatawaran yung ating kapatiran at hindi mo pinatawad, is that merciful? Hindi. Pero sabi, ang command, be merciful as our Father is merciful. So, pag naghingi ng forgiveness, we are to forgive.
Even nga dun sa mga hindi naghihingi ng forgiveness eh. We are to forgive. Importante na makita po natin na tayo po ay isang tao na tunay na mapagpatawad. Kasi sabi nga, forgive and you will be forgiven. Kung tayo ay pinatawad ng Diyos sa napakaraming at hindi na mabilang na ating nagawang kasalanan, tayo na nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos ay maging mapagpatawad din. We are to be like our Father in heaven. Okay? Remember, love in God's kingdom has no space for grudges or bitterness. Ulitin ko, love in God's kingdom has no space for grudges or bitterness. Jesus forgave the people who crucified them. Stephen also forgave those who stoned him. In the same way, Christians are called to forgive even enemies who treat them sinfully. You want to see mercy in action? Forgive. Magpatawad po kayo. Lastly, sabi nga dito sa verse 38, give and it will be given to you. Okay? In short, love is generous. Okay? Maging mapagbigay kayo, huwag kayong maging maramot. Okay? Sabi nga, anong klaseng generosity? Overflowing, abundant. Okay? This is compassion to others. This is love. Love is generous. We are called to be generous to others. Hindi yung generous ka dahil generous lang itong taong ito sa'yo. Okay? Kaya kung ikaw ay hindi generous, maging generous kayo sa inyong kapwa. Okay? Minsan may kasabihan ng mga Pinoy, Ilocano kasi. Okay? Tama ba yun yung ano, yun yung pag Ilocano, kuripot. Actually, mali po yung pananaw po na ganoon. Okay? Eh, kasi Ilocano yun, Ilocano ako. Iba, tatanggapin Ilocano talaga ako eh. Pero, you are a new creation. You are now one with Christ. You have a new identity. Hindi na natin pinangahawakan yung mga kasabihan ng ating mga Pilipino na dapat ikaw ay parang Ilocano. No, talagang Ilocano ako eh. Okay? If you are a Christian, you are to be generous. Be generous. Huwag kayong hindi ko naman sinasabi maging generous. Paano kung Brother Jay, kung wala talaga ako? Hindi mo naman kailangan eh. Pero kung meron ka, be generous. Share your blessings. Huwag po tayo maging maramot. Okay? Pero hindi yung mayabang na generous, ha? Meron mayabang na generous, eh. Generous pero pinagmamayabang. Kita nyo, ha? May dala akong pandesal ngayon para sa lahat ito. Tapos may pangalan mo pa, no? So, nagdala ako ng peanut butter, ha? Maging mapagbigay. Okay? Without even showing, meron akong, attention lang, ha? Meron akong dala dyan sa labas, pizza. Hindi na sabihin, may pizza po sa labas, pwede po nating pagsaluhan. Okay? Be generous na hindi kailangan mayabang. Okay? Dahil may conviction sa puso ng mercy and compassion tayo sa ating kapwa, hindi po tayo syempre dapat maging mayabang. Kung hindi, alam mo yun, ang Diyos mapagbigay eh. Di ba? Minsan nga, di ba nagugulat kayo, meron kayo na dapat wala? Ang dami sigurong pagkakataon na gano'n, ano? Dapat wala kayo, pero meron kayo. Dahil ang ating Panginoon Diyos ay tunay na generous. And then we are to show that kind of generosity kung ano pong meron ng ating Panginoon. We are to share because God is generous. Okay? Dahil hindi nagkulang ang ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Kaya nasa puso dapat nating lahat ang maging mapagbigay. And this is biblical and this is what God wants from His children. Let me end by explaining the last part in verse 38. For with the measure you use it will be measured back to you. Ano ibig sabihin nito? Measure means the way you treat others. Okay? If you are generous, kind, and forgiving, that's the measure you are using. And God will use the same measure back to you. Okay? He will be generous, kind, and forgiving to you. But if you are harsh, stingy, or unforgiving, expect the same kind of treatment in return. True generosity is rooted in Christ. All is actually rooted in Christ. Eh. Kaya nga dapat makita po natin na dapat tayo ay maging mapagbigay, maging mapagpatawad at tunay na maging mapuno ng pag-ibig sa ating kapwa. So, ang panawagan sa atin, ating inaaral na passage, ay panawagan para sa mga mananampalataya
panawagan na ating isabuhay ang karakter ng ating Diyos, talikuran ang makasalanang pag-uugali, at palitan natin ito ng tunay na pag-ibig na nag-uugat kay Kristo Jesus. So if you are a Christian, you are in Christ, you are capable to love like Christ. Then live out the love of Christ. If everything is rooted in Christ, so if we are in Christ, we can truly love others that will glorify God. In Christ, we can truly do good to others that will glorify God. In Christ, we can truly lend without expecting anything in return that will glorify God. In Christ, we can love our enemies that will truly glorify God. And in Christ, we will not judge and condemn others harshly. We will forgive others lovingly. We will be generous to others that will glorify our God. Yung love po kasi na ito, ang tuon nito ay para sa glory ng ating Panginoong Diyos. Dahil dapat lamang po tayong mga mananampalataya ay hindi na namumuhay para sa ating mga sarili, kung hindi namumuhay na tayo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Then we are to love our enemies. We are to love one another. Let us pray. Thank you, Lord God, once again for your word. Thank you, Lord God, for teaching us. And we are all guilty, Panginoon Ama, sa mga naaral po namin na hindi po namin ito tunay na nagagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon Ama. At tulungan niyo po kami na tunay na mabago ang aming mga puso at isipan at mailinya po namin ang aming karakter sa karakter po ng Diyos. Hindi lamang intellectual, Panginoon Ama, but Lord, tunay na ninanais na magawa ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. So tulungan niyo po kami. And apart from your grace, apart from your divine enablement, Lord, hindi po namin magagawa ito. Kaya patuloy lamang po kami na magpapakumbaba, patuloy na aasa sa iyo, patuloy na mananalangin. Natulungan niyo po kami na tunay na magmahal sa aming kapwa. Katulad din, Panginoon Ama, ng inyong ipinakitang pag-ibig sa amin. Thank you, Lord God, once again, and bless each one, especially in these coming days. We pray, Lord, na kayo pong manguna sa bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa na lumago sa kanilang pananalangin, magbasa ng inyong salita, lumago sa inyong salita, magbasa ng mga libro na makakatulong para sa kanilang paglago, sa kanilang pagkilala sa iyo. I-apply, Panginoon Ama, ang inyong kautusan, sundin ang inyong kalooban, at maluwalhati po kayo. Tulungan niyo po kami na magawa po ito sa mga darating na araw hanggang sa muli po naming pagkikita, Lord God, this coming Shell, Panginoon Ama, or this coming Sunday. We pray for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen and